Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, kung ngayon pala magsisimula ang araw mo or kung pakiramdam mo pagod ka na agad, okay lang yan. Nandito ka sa tamang program, sa tamang pagkakataon. Happy morning sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Sabihin ko muna to, lahat tayo, 'di ba, may dinadala. May dinadalang problema, bigat, 'di ba? Minsan halata, minsan yung iba ay tahimik lang. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito mabigat. Kaya tanong ko sa iyo ngayong umaga, kailan ka huling huminto para umunawa, hindi para sumagot? You listen to understand and not to respond. 'Di ba? Hindi yung magbibigay ka ng opinyon, hindi para magtama, kundi para makinig lang. Ngayong umaga, ang paalala sa atin ng salita ng Diyos ay napakasimple pero tumatagos. Ang pag-ibig ay may malasakit. Sabihin mo nga ulit, ang pag-ibig ay may malasakit. Yan, tama yan. Sabi sa Colossians 3 verse 12, bilang mga hinirang ng Diyos, banal at minamahal, magbihis kayo ng pusong mahabagin. Again pusong mahabagin. Gusto ko yung salitang ginamit doon, magbihis. Ibig sabihin, ang malasakit ay hindi automatic. Hindi ito mood, ito ay desisyon na pinipili mo araw-araw. Yan mga kaagapay, patungkol po dyan ang ating mapag-uusapan this morning at sana mag-connect ka, mag-engage ka sa ating program. Pa-comment ka kaagapay, saan ka ba nakikinig ngayon? At syempre, don't forget na kung may mga learnings ka, i-comment mo na yan at i-share ang ating broadcast. Kaagapay sa mundo ngayon, sanay tayo sa mabilis. Mabilis mag-react, agad-agad. Mabilis mag-comment, mabilis manghusga. May nagkamali, sasabihin natin ay kasalanan mo yan. May tahimik, ay okay lang siguro. May nakita tayong kakaiba, sasabihin natin ay arte lang yan. Pero ang Diyos iba. Hindi siya nagmamadali manghusga. Una siyang umuunawa. Si Jesus, hindi siya lumayo sa mga sugatan. Lumapit pa siya. Hindi siya natakot sa mga magulo ang buhay. Pinakinggan niya sila. May isang simpleng quote na gusto kong iwan sa'yo. Sabi doon, compassion is love that pauses. Again, compassion is love that pauses. Humihinto, nakikinig, nagbibigay ng espasyo. Kaagapay, baka may tao sa paligid mo ngayon na hindi nangangailangan ng sermon kung hindi presensya mo. Hindi payo pero yung pakikinig, yung tenga mo, yung presensya mo. At baka kung magiging tapat tayo, baka ikaw rin yon. Ikaw yung laging umuunawa sa iba, pero bihirang may umuunawa sa iyo. Pakinggan mo ito ng malinaw. Nakikita ng Diyos ang puso mo. Alam niya ang pagod mo at ang malasakit na ibinibigay mo sa iba, yan hindi niya yan nakakalimutan. Ang tawag ng Diyos sa atin ay magmahal ng may malasakit sa ating pamilya, sa kaibigan, sa kapitbahay, sa katrabaho mo, sa kaklase, sa mga nakakasakay mo sa iyong sasakyan, at oo, maging sa sarili mo. Kailangan magkaroon tayo ng malasakit. At this moment, kaagapay, manalangin tayo. Panginoon naming dakila sa lahat, salamat Lord sa panibagong pagkakataon na kami po ay humihinga. May mga pagpapala at biyaya po kaming natatanggap mula sa inyo. Salamat Lord dahil ikaw ay Diyos na mahabagin at maunawain. Lord, teach us na magmahal na kagaya po ninyo. Hindi kami nagmamadali, hindi nanghuusga, kundi may pusong handang umunawa.
Lord, dalangin ko na bigyan mo kami ng pusong handang magmalasakit sa aming pamilya, sa aming community, at sa aming sarili. Lord, gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong pag-ibig ngayong araw. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kaagapay, minsan masyado tayong mabigat sa sarili natin. Masyadong mataas ang standards. Masyadong mabilis manghusga sa sariling pagkukulang. Pero ang reminder sa atin ng awit 103 verse 13, kung paanong ang ama ay may habag sa kaniyang mga anak, ang Panginoon ay may habag sa mga kanya'y lumalapit. Kung paano ka inuunawa ng Diyos, iyon din ang paanyaya niya sa iyo. Ipasa mo ang malasakit. Hindi kailangan malaki, minsan sapat na ang, kumusta ka talaga? O yan, nandito lang ako. Yes, I am willing to listen. Ngayong umagang to, piliin natin maging tapat. Siyempre, sa lahat ng pagkakataon, piliin natin na huwag magalit, piliin natin na umunawa, at piliin natin na handa tayo sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat sa iyo, Kaagapay, sa pagsama sa ating program ngayong umaga. Doon sa mga napagkwentuhan natin, ano ba yung tumatak sa iyo? Ano ang natutunan mo? Paki-comment mo nga dyan sa ating streaming at syempre, paki-share pa rin ang ating program. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng ating programa. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka, Kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.